Magandang buhay sa inyong lahat, lalo't higit sa mga masusugid na tagapakinig sa YouTube channel na ito. Naniniwala ba kayo sa engkanto? Naniniwala ba kayo na sila'y may hatid na swerte o di kaya naman ay kamalasan? Kung oo, ang kwentong ito ay para sa inyo. Ako nga pala si Liling, hindi ko tunay na pangalan. Tubong Zamboanga del Sur at kasalukuyan ako nasa edad 48 taong gulang. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay patungkol sa isang isdang may hatid na swerte. Ang istoryang ito ay hango sa tunay kong karanasan noong ako'y bata pa lamang. Naganap ito maraming taon nang nakakalipas. Isang pangyayari na hindi ko makakalimutan sapagkat halos araw-araw itong nagmumulto sa aking isipan. Anak, huwag kang pumunta sa gulod na yon. Huwag kang maging pili ha. Naiintindihan mo ba? Bakit po, Nay? Ano po bang meron sa lugar na yun? May mga matatapang na hayop po ba roon? Kumakain po ba sila ng mga kagaya kong bata? Anak, hindi lamang mababangis na hayop ang nakatira sa gulod ng kabundukang yon. Ang lugar na yun ay teritoryo ng mga engkanto. Samot-saring kaisipan ang naglaro sa aking isipan ng mga oras na yon. Sinusog ng aking mga mata ang kabundukang itinuturo ni nanay. Sobrang yabong ng mga punong kahoy sa bahaging yon. Bagamat may kalayo ng distansya ng aming bahay sa gulod, tanaw pa rin namin kung gaano nga ba kayaman ng kalikasang yaon. Nakauhumaling kong titigan ang bundok. Habang tumatagal ang isinasagawa kong pagtitig, tila ba nararahuyo ako at nahihikayat na magtungo sa gulod ng bundok. Teka lang po, ano po bang engkanto? Masama po ba sila? Mas masama po ba sila sa mga taong nanalait sa atin? Mas masama po ba ang mga engkanto sa mga nagnanakaw sa ating taniman? Nay, pumatay rin po ba sila kagaya ng ginawang pagpatay ng mga tulisin kay tatay? Oo, masama rin ang mga engkanto. Bawat nilalang ay may kanya-kanyang kasamaan. Ang engkanto ay isang uri ng nilalang na pinaniniwala ang may angking kakayahang naiiba sa mga ordinaryong nilalang, kagaya nating mga tao at ng hayop. Sila ay inilalarawan na may mapuputlang balat, asol o lunti ang mga mata, at kung minsan ay hindi hamak na mas matangkad o mas maliit kagaya ng sa ordinaryong tao. Pinaniniwalaan din silang naninirahan sa mga punong kahoy, kagaya nilang ng mga balete, at sinasabing hindi sila magagalaw ng mga tao, maliban na lamang kung gagambalain ng kanilang pananahimik. Kaya ugaliin mo anak ka magtabi-tabi po ha, lalo na sa mga kagubatang hindi mo pa lubusang napupuntahan. Pero mas makakaiwas ka sa gulo kung hindi mo tatangkaing puntahan ang kanilang teritoryo, kagaya na lamang ng gulod na yon. Ang mga engkanto ay mga espiritu ng kalikasan anak, kabilang nasa kanila ang maliliit na duwende. Ang kanilang eksistensya ay nagtagal ng ilang siglo at malakas ang kutob ko na hanggang ngayon ay may mga engkanto pa rin naninirahan sa gulod na yon. Maraming mga mangangaso na ang nagpunta sa gulod, ngunit karamihan sa kanila ay hindi na nakakabalik. Kung nakakabalik man, ay nagkakasakit at humahantong din sa mapait na kamatayan. Nakaramdam ako ng kilabot at takot sa ibinahagi sa akin ni Nanay Tanya. Ang mga sinabi niya ay naghatid ng ginaw sa akin. Pero kahit ganoon, umusbong din ang kuryosidad sa aking isipan. Para bang nais kong alamin kung totoo ba ang kanyang mga sinasabi. Kaya naman sa tuwing napapatingin ako sa gulod, tila ba ibig ko itong puntahan. Pakiwari ko kasi ay maraming mga hayop doon na pwede naming ulamin. Isang araw, habang nagmumuni-muni ako sa itaas ng puno, ay hindi ko napigilan ang mapatitig sa gulod. Nasa kalayuan ito. Kapag tinitingnan ko yon, ay para bang may iba akong nararamdaman. May kung sino ang nagtutulak sa akin na magtungo roon. Anong hiwaga kaya ang nagkukubli sa lugar na yun? Gusto kong pumunta roon, pero hindi pwede dahil magagalit sa akin si nanay. Dinama ko na lamang ang masarap na simoy ng hangin sa itaas ng punong yon. At pagkatapos ay bumaba na rin ako upang mamangwit ng isda sa ilog.
Ang ilog na yun ay malapit lamang sa amin. Doon kami naglalaban ni nanay noong una. At marami namang alimasag doon. Iba't ibang klase ng isda. At marami pang lamang tubig ang ilog. Ngunit habang tumatagal ay tumutumal lang ang aking mga nakahuli roon. Kaya madalas akong umuuwi ng iilan lamang ang dalang huli. Ano? Marami ka bang nakawil? Inay, 3 piraso lang po ng hito ang nabingwit ko eh. Parang naubos na po ang mga isda sa ilog. Mayroon namang iilan. Kaso, maliit pa lang po. Kung uhalihin ko naman, hindi naman yan makakapusog. Hanggang lalamunin lang natin. Hayaan mo na. Sapat na rin naman para sa ating 2-3 isda na yan. Lalagyan ko na lamang ng gulay para mas sumarap at mas lalong maging masustansya. Bukas na bukas din imamamalengke ako, anak. Bababa ako ng bundok upang makapamili ng mga kailangan nating gamit. Ubus na rin ang ating pampalasa sa mga pagkain. Kailangan ko na rin na bumili ng asin. Inay, isama po ako sa inyo. Hindi pwede. Walang may iwan dito sa bahay. Sino magbabantay rito? Baka kapag nalaman ng mga papapadaang tao na walang bantay dito sa bahay, baka nakawan pa tayo. Yung taniman natin. Baka nakawin na naman ng mga tulisan. Baka mapag-interesin nila mga mais at kamote roon. Bantayin mo na rin pati ang mga gulay. Baka maunahan pa tayo ng mga hunghang na magnanakaw na paggala-gala dyan. Hindi pa panahon ng anihan. Baka maani na agad ng mga kawatan ng wala sa oras sa mga paninim natin. Kung magkataon, baka tayong dalawa naman ang mawalan ng kalakal na ipagbebenta sa bayan. Sa taniman na nga lang tayo umaasa at kumukuha ng pantustos natin sa araw-araw eh. Kaya maigi pang magpaiwan ka na lang dito, anak. Wala akong nagawa kung di ay ang sumunod sa utos ng aking ina. Kaya naman kinaumagahan ay nagpaiwan na lamang ako sa bahay upang magbantay. Inay, pasalubungan mo na lang po ako ng tinapay ah. Oo, hindi ko makakalimutan yon. Palagi naman akong bumibili ng tinapay kapag pumupunta ng bayan eh. Pagkaalis ni nanay, ay naisipan kong umakyat na lang ulit sa puno. Sa punong inakyatan ko kasi, ay makikita ko ang kabuuan ng aming munting lupaing naiwan ng aking ama para sa aming dalawa ni nanay. Matagal na naming binalak na umalis ni nanay sa lugar na yon dahil sa mga tulisan at kababalaghang nangyayari sa lugar. Pero hindi na kami umaalis. Nangihinayang kasi kami sa lupain at sa mga alaalang iniwan ni tatay. Doon na kasi nabuo ang aming pamilya. Kaya ganoon na lamang kalaki ang puwang ng lugar na yun sa amin. Wala nang magnanakaw eh. Mabuti pang magdilig na lamang ako ng mga halaman. Habang nagdidilig ng halaman, ay nakaramdam ako ng pagkainip. Kaya naman ay naisipan kong mangisda na lamang sa ilog. Bago yon, ay naghanap muna ako ng mga bulate sa taniman ng mga halaman at inilagay ko yun sa lata. Kailangan ko kasi ng pamain sa panguhuli ng mga isda. Pagkarating ko sa ilog, ay agad kong ibinaba ang aking pamingwit. Nilagyan ko ng pamaing bulate ang sima na ginawa ko, gamit ang sirang payong. Sa tagal ng pagkakababad ng aking pangawil, ay wala pa rin akong huli. Wala na talagang isda sa ilog na to. Maigi pang tumunton lamang ako sa gulod. Balita ko, maganda ang ilog doon. Paniguradong marami akong mahuling isda roon. Wala naman pati si nanay. Nakatitiyak ako na magiging masaya ito. Patakbo akong bumalik sa bahay at saka kinuha ang aking pamingwit. Kumuha na rin ako ng isang timba na pagsisidlan ko ng mga mahuli kong lamang tubig sa gulod. Nang makumpleto na ang lahat ng mga kinakailangan kong gamit, ay saka ako nagsimulang maglakad patungo sa gulod. Habang palapit na ako sa lugar, ay paganda ng paganda ang paligid. Patunay lamang na walang masyadong tao ang naglalagi sa bahaging yon. Parami na rin ng parami ang mga ibon na aking natatanaw. Nagkalat na rin ang iba't ibang klase ng paru-paro, tutube, bubuyog at marami pang iba. Ang ganda naman, para ako nasa paraiso.
Ito niyatang pinakamagandang lugar na napuntahan ko. Hindi ko akalaing may ganitong kagandang lugar pala sa mundo. Nakaawang ang aking bibig ng mga oras na yon. Hindi ko mawari kung saan itutuon ang aking tingin. May nakita pa akong malawak na bahaging lipos ng mga bulaklak. Para bang ayaw ko nang umuwi sa amin. Para bang ibig kong doon na lamang manatili. Para kasi ako napadpad sa lugar na akalain mo sa panaginip lamang matatagpuan. At sa aking patuloy na paglalakad-lakad, ay narinig ko ang agay-ay ng ilog. Parang musika ang nauulinigan kong dalisdes. Hinahanap ko ang ilog hanggang sa dinala ako ng aking mga paa patungo sa isang napakagandang talon. Grabe, hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Sobrang ganda talaga ng lugar na to. Ang sabi ni nanay, delikado raw dito pero hindi naman pala. Wala namang masasamang nilalang dito na katulad ng sinasabi ni nanay eh. Lumuhod ako sa gilid ng talon. Pagkatapos ay uminom ako ng tubig, gamit lang ang aking mga palad. Kasunod noon, hinintay ko munang kumalma ang magalaw na tubig, saka ako nanalamin. Sa sobrang linaw ng katubigan, ay malinaw ko ring nakita ang aking refleksyon sa tubig. Parang nakaharap ako sa totoong salamin. Ganoon kalinis ang tubig doon. Ang daming isda? Ang lalaki nila? Mabilis kong ibinaba ang dala kong timba. Pagkatapos ay ibinabad ko kaagad ang pangawil na aking dala. Wala pa mang 5 segundo ay may kumagat na kaagad sa pain kong bulate. Mabilis na umabot sa kalahating balde ang mga nahuli kong isda. Ayos na siguro to. Hindi ko na kailangang punuin pa itong balde. Baka hindi ko na madala kapag sobre ng bigat. Paalis na sana ako. Subalit may naaninig akong liwanag mula sa ilalim ng tubig. Nanunodyo ang liwanag na yon upang ito'y matitigan ko. Nang suriin kong mabuti kung ano ang lumiliwanag ay namangha ako. Isang puting isda? Baka ibang isda yan oh. Parang ngayon lang ako nakakita ng ganyan kagandang isda. Ulihin ko kaya? Idinako ko ang aking pamingwit sa bahagi kung saan naroon ang kakaibang isda. Ngunit kahit ano ang taktika na aking gawin, ay hindi talaga ito kumakagat sa pain. Dahil doon ay napilitan akong lumusong sa tubig upang langoy ng isda. Marahan akong sumisid at sa kabutihang palad ay nagawa kong huli ng isda gamit ang aking palad. Uli ka? Alam mo, matatakasin mo ko ha. Nagkakamali ka. Kaagad kong inilagay ang isda sa timba. Hindi ko na ito hinayaan pag makatakas. Naku, walang tubig ang timba. Paano kung mamatay ang magandang isdang to? Hindi pwede, aalagaan ko ito at hindi ko ito kakainin. Napilitan na lamang ako na ibalik ang kalahating timba ng isda na nauna kong nahuli. Wala akong itinira sa timba. Pagkatapos ay nilagyan ko ng konting tubig ang timba at saka ko roon inilagay ang puting isda na aking nahuli. Hindi na masikip. Wala ka ng kasamang isda sa loob ng timbang to. Masaya ka ba? Alam mo munting isda, ang ganda-ganda mo. Dadalhin kita sa bago mong tahanan. Doon ay palagi na tayo magsasama. Para akong sira ng mga sandaling yon, sapagkat kinakausap ko ang isda. Mistula na akong nababaliw na bata. Pero mabuti na lamang dahil ako lang ang nag-iisang tao roon sa gulod. Maya-maya pa, nang mapagpasyahan ko ng umuwi, ay para bang hindi ko na matandaan kung saan ang mga tamang daan na dinaanan ko kanina. Naging pahirapan tuloy sa akin ang paghanap ng tamang daan pa uwi. Naku, paano yan? Naliligaw na yata ako. Hindi ko na alam kung saan ba ang daan pa uwi. Napapakamot na lamang ako sa sarili kong ulo ng oras na yon. Tila ba nasisiraan na ako ng bait, kasusuri ng tamang daan. Sobrang bilis lang naman ang daan papunta rito kanina. Bakit ang hirap ng umuwi ngayon? Ay, kailangan makauwi kagad ako bago gumabi. Lagot talaga kay nanay kapag nauna pa siyang umuwi sa akin.
Naglakad-lakad ako at sinubukan kong daanan ang lahat ng daan na nakikita ko. Pero bawat daan napapansin kong dinadala lamang ako pabalik at paikot-ikot sa gulod. Dito na ako nanggaling kanina. Anong kababaligan ba ang meron sa lugar na to? Naku, lago talaga ako nito kay nanay. Sa kalagitnaan ng aking paglalakad ay may nakita akong matanda na nakahandusay sa lupang puno ng mga tuyong dahon. Kinabahan pa ako noong una sapagkat buong akala ko ay masama ang matandang yon. Hindi kasi ako basta-basta nagtitiwala sa mga estranghero. Ngunit nang mapansin kong naghihingalo ang matanda, hindi ako nagdalawang isip na lapitan siya upang tulungan. Tulungan mo ako, iha. Nagugutom na ako. May dala ka bang pagkain dyan? Lola, wala pa akong dalang pagkain. Ang tanging dala ko lamang po isang latang bulate at saka ito nag-iisang isda sa balde. Hindi ko naman po pwedeng ipakain sa inyong bulate. Ayaw ko naman pong ibigay sa inyo itong isda dahil gusto ko po itong alagaan. Pero huwag po kayo mag-alala. Napansin ko naman pong maraming prutas sa lugar na to. Kaya akit ko po kayo ng bunga ng mapaway na po ang gutom mo. Pero bago po yun, pwede po ba kayong isandal muna ron sa ilalim ng puno? Mainit po kasi rito. Baka mas lalo po kayong manghina. Tumangutango naman ang matanda sa akin. Pahiwatig na pumapayag siya sa permisong sinabi ko. Nang magawa ko ng isandalang matanda sa ilalim ng isang puno, pansamantala ko muna siyang iniwan upang maghanap ng punong may maraming bunga. Sa aking paghahanap ay may nakita akong puno ng makopa na hitik sa bunga. Walang pag-aalinlangan ko itong inakyat at pagkatapos ay inilagay ko sa aking damit ang mga napitas kong bunga. Lola, ito na po ang pagkain. Sinubuan ko ang matanda. Pansin ko kasi nahihirapan na siyang kumilos. Tila ba hindi na nito kayang hawakan ng makopa na kinuha ko. Iha, ang bait-bait mo naman. Maraming salamat sa ginawa mong pagtulong. Walang anuman po, Lola. Siya nga pala, saan nga pala po kayo nakatira? Diyan lang sa tabi-tabi. Nangangahoy kasi ako. Bigla na lang talaga akong nagutom at nakaramdam ng pagod. Ngayon, medyo naging ayos na ang pakiramdam ko. Bumalik na ang aking lakas. Ikaw ba? Anong ginagawa mo sa lugar na to? Dito po ako para manghuli ng isda. Wala na po kasing masyadong isda rin sa ilog na nasa malapit ng bahay namin. Wala na po kasi kaming nauulam ni nanay. Paborito po namin ang isda. Ang bait mo namang bata. Naisipan ko pong pumunta rito dahil batid kong mayaman ang lugar na ito sa likas ni Yaman. Kaso nga lang po, Lola, hindi po ako makaalis dito sa gubat na to. Hindi ko po alam kung paano ako makakauwi sa amin. Baka gumabi na po, mapapaglitan ako ng aking nanay. Ilan bang problema mo? Ganito, baliktarin mo ang damit na suot mo. Baka kasi ay napapaglaruan ka lamang ng mga tikbalang dito sa gubat. Sa oras na magawa mo ng baliktarin ng suot mong damit, maniwala ka sa akin, hindi ka na maliligaw. Agad kong sinunod ang utos ng matanda. Nang sandaling yaon kasi ay sabik na akong makauwi. Hinubad ko ang aking damit at isinuot ko itong muli ng pabaliktad. Ngunit pagkasuot ko ng baliktad kong damit, siya namang pagkawala bigla ng matandang babae. Lola? Nasaan ka na po, Lola? Inilibot ko pa ang aking tingin sa paligid, subalit wala akong nakitang matanda. Hibang ko ring sinilip ang likuran ng punong pinagsasandalan kanina ng matanda, pero wala rin ang matanda roon. Ang bilis niya namang nawala? Nasaan na kaya yun? Hindi mo lang ako nakapagpaalam sa kanya ng maayos. Bahala naman, kailangan ko nang umuwi ngayon. Binaliwala ko na lamang ang mabilisang paglaho ng matanda. Naglakad-lakad ako at nagbabaka sakaling mahanap ko ang tamang daan pa uwi sa amin. Ngunit sa aking paglalakad ay may nakita kong puting alimos
umusang na nakalambitin sa itaas ng puno. Nasilo ito ng patibong na gawa ng mga tao. Kawawa naman ang musang na yun. May mga tao na pala nakakarating sa lugar na to. Bakit sila gumagawa ng patibong? Kawawa tuloy ang mga inosenteng hayop, kagaya ng mga musang. Pero anong klaseng musang yun? Sobrang ganda ng kulay. Kagaya na tong isda na nasa balde ko. Pambihira pala talaga ang mga hayop sa lugar na to. Gumawa ako ng paraan para matulungan ang musang. Pinigtal ko ang tali ng patibong at dahan-dahan kong ibinaba ang musang mula sa pagkakasilo. Bago pa man lumapat ang musang sa lupa, ay bigla-bigla itong lumiwanag na naging dahilan upang takpan ko ang aking mata. Anong nangyayari? Nakakasilaw naman. Maya-maya lamang ay nawala ang liwanag. Nakita ko kung paano nag-iba ang anyo ng musang. Mula sa pagiging ordinaryong musang, ay naging isang matanda ito. Kawangis ng matandang tinulungan ko kanina. Nang oras na yon, ay mabilis na kumabog ang aking dibdib. Hindi ako makapaniwala sa aking nasaksihan. Lala? Paano po nangyari yun? Isa kang engkanto? Layuan mo ko? Huwag mo po akong sasaktan. Balisa ako ng mga oras na yon. Humahakbang ako paatras habang ang matanda naman ay malagkit na nakatitig sa akin. Ang tingin niya ay waring nanunupil na nagiging dahilan upang mapalunok ako ng sarili kong laway. Nagulantang na lamang ako nang ang matandang yon ay biglang nag-iba ulit ng anyo. Kuminis ang balat nito. Ang kaninang kulubot ng balat ay naging kutis porselana. Naging dalaga ang matanda. Sobrang puti niya. Nangungusap ang asul na mata. At korteng dahon naman ang mga tenga nito. Muling nanariwa sa aking isipan ang mga sinabi ni nanay. Huwag kang mabahala. Huwag kang mag-alala dahil hindi kita sasaktan. Ngayong batid ko ng busilak ang iyong kalooban. Hindi kita ikukulong sa kagubatang ito. Hahayaan kitang makauwi sa inyo. Sa mga pagsubok na ibinigay ko sa'yo, nagawa mong malampasan ng mga yon sa pamamagitan lamang ng kabutihan. Sa mura mong edad, halatang napalaki ka ng tama ng iyong magulang. Nakikita kong magiging magandang ehemplo ka sa ibang tao upang protektahan ng kalikasan. Kaya naman ang isdang iyong dala ay pahihintulutan kong mapa sa kamay mo. Alagaan mo ang isdang yan sapagkat yun ang magsisilbing protection mo laban sa mga masasamang kalooban. Puprotektahan ka ng isdang yan laban sa mga masasamang puso. Napatingin na lamang ako sa isdang nasa balde at hindi ko na malaman kung anong sasabihin ko sa engkantada. Maraming salamat po. Tanging nasambit ko na nga lang. Pagkatapos noon ay naglaho na ang diwata. Ang kanyang katawan ay naging kumpol ng mga paru-paro at malayang lumipad kahit saan. Labis akong namangha sa aking nasaksihan. Hindi nagtagal ay nagawa kong makalabas sa kagubatang yon, dala ang napakagandang isda. Mabilis akong bumaba sa gulod at tinahak ang daan pa uwi. Sa layo ng aking nilakad, ay naabutan ako ng dilim sa daan. Kami na pala, lagot talaga kay nanay nito. Pakapaka pa akong naglakad sa daan. Dahil dito, ay mas lalo lamang akong nahirapan sa pag-uwi. Hindi nagtagal ay naglikot ang isda sa loob ng timba. Paikot-ikot itong lumalangoy at pagkatapos ay naglabas ng liwanag. Sa lakas ng liwanag na inilabas ng isda, ay nagsilbing ilaw ko ito pa uwi. Sa kabutihang palad ay ligtas akong nakauwi sa amin. Sa wakas, nakauwi na rin ako. Pero anong sasabihin ko kay nanay? Baka pagalitan niya ako. Kahit natatakot sa aking nanay, ay minabuti ko pa rin ang kumatok sa pintuan. Nang katukin ko ang pinto, ay bigla itong nagbukas. Hindi pala ito nakakandado. Inay, andito na po ako sa loob. Nakauwi na po ako, inay. Patawad po kung ngayon lang po ako tumating. Pagkapasok ko sa loob ng bahay, ay nadatnan ko ang mga gamit namin na nagkalat sa sahig. Basag din ang ibang mga botelya
Nang sandaling yon, ay labis na ako nag-aalala kung nasaan si nanay. Inay? Nasaan ka po? Nandito na po ako, Nay. Nilibot ko na ang buong sulok ng bahay, subalit wala pa rin si nanay. Di pa rin siya tumutugon sa bawat pagtawag na ginagawa ko. Maging ang labas ng bahay ay nagawa ko ng libutin. Hanggang sa may narinig akong sigaw mula sa hindi kalayuan. Narinig ko ang sigaw ni nanay na humihingi ng tulong. Patakbo kong nilandas ang lugar kung saan ko narinig ang boses ni inay. Nang sandaling yon, ay nagliliwanag pa rin ang isda. Kung kaya naman ay hindi ko na kinailangan ng lampara na magsisilbi kong sulo. Nasaan ka po, Nay? Nandito na po ako. Dinala ako ng aking mga paa patungo sa taniman namin ng kamote. Doon ay nadatnan kong pinagtutulungan si nanay. Naharasin ng 3 lalaki. Muntikan na nilang magahasa si nanay. Mabuti na lamang ay dumating ako sa tamang oras at pagkakataon. Agad kong ibinaba ang timba na kinalululanan ng mahiwagang isda. Pagkatapos ay kumuha ako ng patpat. Walang pag-aalinlangan kung sinugod ang mga tampalasang lalaki. At sunod-sunod ko silang pinagpapalo. Ang sasama nyo? Wala na ba talaga mga babae na nagkakagusto sa inyo? Kaya gumagawa na lang kayo ng kasamaan? Ang papangat nyo na nga. Ang sasama pa ng mga ugali nyo. Pinagtawanan lamang ako ng 3 lalaki. Hinawakan ako ng isa sa kanila. Samantalang si nanay ay salitang binubugbog naman ng 2 pang kasama nun. Masyado kasing nagmamatigas si nanay. Kung kaya naman ay paulit-ulit siyang pinagsususuntok sa mukha at sinisikmuraan. Awang-awa ako habang tinitingnan ko ang kalagayan ni nanay. Kaya naman ay gumawa ako ng paraan. Kinagat ko ang lalaking humawak sa akin. At pagkatapos ay sinipa ko siya sa kanyang harapan upang mamilipit yun sa sakit. Pagkatapos nun ay kinuha ko sa timba ang aking pamingwit. Pinaikot-ikot ko ang aking pamingwit at inihampas ko sa isa pang lalaki na humaharas kay nanay. Sumabit ang sima ng pamingwit sa malailong ng kalabaw ng isang lalaki. Walang takot kung hinila yon na ikinasigaw nito. Kala mo, ha? Ang napapala mo? May libreng higaw ko ngayon sa ilong. Hindi ko tinigilan ang paghilas sa pamingwit habang ito ay nakasabit sa ilong ng isang lalaki. Puwersahan ko pa rin itong hinigit ng buong puwersa. Ibinuhos ko ang aking lakas na naging dahilan upang mapilas ang ilong ng lalaking yon. Muli kong ipinaikot-ikot ang aking pamingwit at sa pangalawang pagkakataon ay inihampas ko ito sa isa pang lalaki. Sumabit naman ito sa leeg niya. Hindi ako nakaramdam ng awa sa mga yon. Bagkus ay hinila ko pang pamingwit upang mas bumaon sa leeg ng lalaki ng sima. Nagkakamali kayo ng kinalaban? Si dami nang pwede niyong babuyan? Ang nanay ko pa talaga? Magaling ako manghuli ng isda. Kaya kahit pati kayo mga mukhang isda, kayang-kaya ko kayong bangwitin papunta sa kamatayan niyo. Buong lakas kong hinila ang pamingwit. Kaya naman ay sumirit ang dugo ng lalaki sa kanyang leeg. Nawalan siya ng balanse na naging dahilan upang siya ay mapasuray patungo sa timbang kinalalagyan ng isdang nakuha ko sa gulod. Tumilapon ang laman ng timba at tumalsik yun sa kamotehan. Samantalang ang ulo naman ng lalaki ay aksidenteng napasok doon sa timba. Pilit nitong inaalis ang ulo sa loob ng timba, ngunit hindi nito maalis-alis. Balasobos kang lalaki ka? Manyakis ka? Usal ko, at saka paulit-ulit na pinagsisipa ang timba kung saan nakapasok ang ulo ng lalaki. Pagkatapos ay hinagilap ko ang isda. Sa taglay na liwanag ng mahiwagang isda, ay nakita ko ito sa kamotehan. Kumakawag-kawag ang tila sanga-sanga nitong buntot. Ang payipoy ng buntot nito ay nagtulak sa akin upang ito ay damputin kaagad. Habang pinagmamasdan ko sa aking palad ang isda, ay mas tumindi pa ang liwanag nito.
Pagkatapos ay bigla ito naglaho ng kusa sa aking mga palad. Ang buong paligid ay dumilim. Tila ba nagtago ang lahat ng liwanag. Wala akong nakitang liwanag, sapagkat ng gabing yun ay maulap din ang kalangitan. Ang tanging naririnig ko na lamang ng mga oras na yon ay ang walang humpay na sigawan, daing at pagmamakaawa ng tatlong lalaki. May kung sinong kumakalaban sa kanila sa dilim. Hindi ko lamang matukoy kung sino, sapagkat wala akong nakikita ng mga oras na yon. Anak, tama na yan. Baka mapatay mo sila. Nay, hindi naman po ako yun. Nangapa ako sa dilim at lumapit ako sa direksyon kung saan ko narinig ang boses ni nanay. Pareho kaming naguguluhan kung sino ang kumakalaban sa tatlong lalaki. Magkayakap kami ni nanay habang pinakikinggan ng pagsusumigaw ng tatlong tampalasan. Maya-maya lamang, habang yapos ako ni nanay at nakalad ang aking palad sa kanyang likuran, nagulat na lang ako dahil ang isda ay lumitaw sa aking palad. Naglabas muli ito ng liwanag na naging dahilan upang muli kong maaninag si nanay at ang aming paligid. Sa hindi kalayuan ay nakita namin ang bangkay ng tatlong lalaki na nakalutang sa may ilog. May mga nakatarak na tuod sa mga katawan nito habang inaanod ng agos pa ibaba ng kabundukan. Sinong pumatay sa kanila? Isang palaisipan ang tanong na pinakawalan ni nanay. Nakatitig siya sa akin at baka sa kanyang mukha ang pagkagulat. Bakit po kayo ganyan kumakatingin sa akin, Nay? Hindi nga po ako yun. Di ko rin po alam kung sino ang pumatay sa mga manak na yun. Igit po silang malaki at malalakas kaysa sa akin. Kaya naman po, hindi ko sila kayang patay ng sabay-sabay. Maniwala ka sa akin, Nay. Hindi ko kayang pumatay ng tao. Dahil walang kaalam-alam sa mga nangyari, minabuti na lamang naming mag-ina na isang tabi ang pangyayaring yon. Inisip na lang namin na marahil ay aksidenteng natusok lamang ng mga todang tatlong lalaki. Malabo man kaysa sa baha ang sagot sa katanungan namin ni nanay, minainam pa rin namin na ipagpatuloy ang aming pamumuhay ng normal. Mas naging maingat pa kami dahil palapit na ng palapit ang anihan. Paniguradong dadami na naman ang mga magnanakaw na mananamantala sa aming lupain. Isang hapon, habang abaling nagpapahinga kami ni nanay sa aming bahay kubo, may natanaw kami mga lalaki sa malayo. Nagmamasid-masid ang mga yon, na tila ba ay naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang magnakaw. Andiyan na naman sila. Talagang ayaw nilang tumigil sa pagnanakaw. Kalalaking tao, hindi mga marunong magtanim. Ganyan na talagang asal ng karamihan ng tao sa kapatagan dahil walang pinag-aralan. Tamad at puro krimen na lamang ang nasa isip nila. Hindi sila marunong lumaban ng patas sa buhay, mga salot sa lipunan. Anong gagawin natin ngayon, Nay? Baka saktan naman nila tayo. Paano kung magaya ka kay tatay? Paano kung patayin ka rin nila? Hindi po ako papayag. Kailangan na gumawa tayo ng paraan para itaboy sila. Anak, huwag mong iisipin ang bagay na yan. Hindi kayo iwan ng nanay. Hindi ako papayag na abusuhin na naman tayo ng mga kawatan. Kinuha ni nanay ang kanyang itak at pagkatapos ay sinigawan niya ang mga lalaki nagtatago sa kasukalan. Nakikita ko kayo. Kung ako sa inyo, umuwi na kayo sa inyong mga bahay. Wala na kayong ibang ginawa kundi ang magnakaw. Mga tamad, mga walang hiya. Pagkasigaw ni nanay noon, ay nagpulasan ang mga magnanakaw. Nagkaripasan ng mga iyon sa pagtakbo. Nang sumapit ang gabi, ay mahimbing kaming natulog ni nanay. Ngunit naalimpungatan ako dahil naririnig kong may mga kalusko sa labas ng aming bahay. Nang sumilip ako sa butas ng aming dingding, may naaninig akong mga lalaki na rin nagnanakaw ng mga gulay namin sa taniman. Nakita ko yon, bunsod ng mga sulong-tangan nila. Pilit kong ginigising si nanay, subalit mahimbing ang pagtulog nito.
dahil na rin siguro sa pagod. Kaya naman ay naisipan ko na lamang na mag-isang lumabas. Kinuha ko ang itak ni nanay at matapang kong pinuntahan ng mga magnanakaw. Nagawa na pa talagang bumalik? Mas makulit ba kayo sa akin eh? Hindi talaga kayo mapagsabihan ano? Singhal ko sa mga magnanakaw. Nagsipagkaripasan na naman ang mga ito sa pagtakbo. Bitbit ang sako-sako nilang mga ninakaw. Hinabol ko sila. Subalit higit na mas mabilis silang tumakbo kaysa sa akin. Amin yan? Ibalik niyo ang mga ninakaw niyo? Nagsusumigaw na ako, ngunit hindi ako pinakinggan ng mga magnanakaw. Sa kamalas-malasang tagpo ay natisod ako sa isang tuod. Kaya naman ay nadapa ako. Isang mahiwagang babae ang lumitaw sa aking harapan. Kawangis nito ang engkantada na nagpakita sa akin sa gulod. Liling? Mahal na diwata? Anong ginagawa niyo po rito? Tulungan niyo po akong huliin ang mga magnanakaw. Alos inubos na po nila ang mga tanim na guli naman ni nanay. Liling, huwag ka mag-alala. Hayaan mo nila ang mga magnanakaw na yon. Nasa iyo ang mahiwagang isda na isa sa pagmamayari ko. Hanggat nasa iyo ang isdang yon, hindi kayo nun pababayaan. Ang sako-sakong mga gulay na ninakaw ng mga magnanakaw ay mag-iiba. Sa oras na sila ay makalabas sa lupain na sakop ng ari-arian nyo, magiging bato ang mga gulay na yon. Isa yun sa hiwagang nagagawa ng isda. Magagawa niyang gawing bato ang mga pagmamayari nyo kapag ito ay ninakaw nino man. Kahalintulad ng isang sapa na inalipusta ng mga mapang-abusong tao. Wala nang lamang mga isda, maliban na lamang sa mga daan-daang bato. Kaya tumayo ka na dyan, umuwi ka na sa inyo at magpahinga. Huwag mo nang alalahanin ang iyong mga tanim. Nais ko pa sanang kausapin ang engkantada, ngunit bigla na itong naglaho na parang bula. Kung noong una ay naging kumpul siya ng paru-paro, sa pagkakataong yun naman, ang kanyang katawan ay naging kumpul ng mga alitap-tap at lumipad pabalik sa pinanggalingan nitong gulod. Imbes na umuwi sa kubo, ay mas minabuti kong sundan ang mga magnanakaw. Ngunit nang makalabas na ang mga yun sa aming lupain, biglang nagsipag-indahan sila. Nabigatan sila sa sako-sakong gulay na kanilang buhat dahil ang mga gulay na laman ng sako ay naging mga bato. Kaya naman ay naging triple ang bigat ng mga yon. Naibagsak na lamang ng mga magnanakaw ang sako. Tinangkapan nilang buhatin ang mga yon, pero hindi na nila maiangat pa. Nang malaman nilang naging bato ang mga gulay, doon na sila natakot at nagtakbuhan ng mabilis. Tumatawa na lamang ako nang umuwi sa kubo. Namangha na naman ako sa mga nangyari. Hindi ko akalaing mahiwaga pala talagang isdang inaalagaan ko. Kung ganun, siguro dahil din sa isda, kaya namatay ang 3 lalaki na naka-encuentre namin ni nanay noong mga nakaraang araw. Napapatanong na lamang ako sa aking sarili. Pagkarating ko sa bahay namin, ay agad kong sinilip ang isda. Kumikinang na naman ito at payapa lamang na lumalangoy-langoy sa timba. Nang mapansin kong marumi na ang tubig ay pinalitan ko ito ng panibago. At pagkatapos ay natulog na rin ako sa tabi ng aking ina. Nang sumapit ang umaga, ay nagising na lamang ako sa sigaw ni nanay. Gulat na gulat ito sa kanyang nakita. Sapagkat ang mga gulay na dapat ay aanihin na namin sa mga susunod na mga araw ay naubos na. Patakbo akong nagtungo sa kanyang kinaroroonan at saka ako ikinuwento sa kanya ang mga nangyari. Bumalik po sila kagabi, Nay. Ginising ko po kayo. Kaso nga lang, sobrang himbing po ng tulog mo. Kaya mag-isa ko nalang nasinita ang mga magnanakaw. Ang kaso, nahuli na po ako. Nakapamitas na po sila. Ano? Bakit mo naman ginawa yun? Paano kung napahama ka? Ikaw talaga, anak?
Habang nanlulumo si nanay na pinagmamasdan ang taniman na halos wala ng mga bunga, ay bigla kaming nagulat. Dahan-dahan kasing may sumibol na mga bunga sa mga gulay na napitasan na. Umusbong ang hitik na mga talong, kamatis, okra at marami pang iba. Higit na mas marami ito kumpara noong hindi pa ito ninakawan. Anong nangyayari? Anong kababalaghan ito? Paano sumibol muli ang mga bunga ng mga gulay? Totoo ba itong nakikita ko, anak? Nakikita mo rin ba mga nakikita ko? O baka naman nababaliw na ako? Inay, totoo po ang mga nakikita mo. Marahil ay kagagawan ito ng mahiwagang isda. Ito po sigurang sinasabi ng diwata na kayang gawin ng mahiwagang isdang yun. Ano pinagsasasabi mong bata ka? Diwata? Mahiwagang isda? Yung kakaibang alaga mong isda ba ang tinutukoy mo? Teka lang, saan mo ba nakuha ang isdang yon? Inay, huwag po kayo magagalit sa akin. Ang totoo po kasi, nung araw na pumunta ka ng bayan, nagtungo po ako sa gulod upang doon imamingwit. Sobrang ganda po ng lugar doon, parang paraiso po. Diyos ko, totoo ba yung sinasabi mo? Napakapasaway mo talagang bata ka. Patawarin mo po ako, Nay. Kaya pala wala ka rito nung umuwi ako? Halos atakihin na ako sa puso dahil sa pag-aalala sa'yo. Paano kung napahama ka roon? Paano kung nakatulad ka sa ibang mga tao na hindi na nakabalik? Ay nakong bata ka talaga. Mabuti na lang, nagawa mo pang makauwi. Mababait naman po ang mga nakatira doon, Nay. Tama naman po ang sinabi niyo na hindi sila nananakit. Maliban na lamang kung magagambala natin sila. Kagaya na lang po sila nating mga tao, Nay. Mabait tayo kung mabait ang pakakitungo ng iba sa atin. At magiging masama lang po sila kung masama ang turing natin sa mga kagaya nila. Dahil mabait po akong bata, inayaan po nila akong makauwi. Inayaan din ako ng diwata na nakita ko roon. Inayaan akong dali ng kakaibang isda upang alagaan. Ang sabi niya po, magsisilbing protection daw po natin ng isdang yun laban sa mga taong may masamang kalooban. Kaya dapat po natin na alagaan niya, Nay. Ewan ko sa'yo, Liling. Kinakabahan talaga ako sa mga pinagagagawa mo. Baka sa ekspresyon ng mukha ni nanay ang takot. Gayunpaman, nauwi pa rin sa kapatawaran ang lahat. Hindi na po mauulit, Nay. Huwag ka na po magalit sa akin. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Napagtataasan lang kita ng boses dahil nag-aalala ko sa'yo, anak. Natatakot lang ako mawala ka dahil ikaw na lang ang kasama ko sa buhay. Wala na ang tatay mo at ayaw ko namang pati ikaw ay mawala na rin sa akin. Mahal na mahal kita, anak. Alam kong alam mo yan. Maraming salamat po, Nay. Mahal na mahal ko rin naman po kayo ng sobra-sobra po. Huwag po kayo mag-alala dahil susundin ko na po lahat ng utos niyo. Hindi na po ako babalik sa gulod para po hindi ko na rin maabala mga diwata na nakatira doon. Nauwi sa yakapan ang tagpo naming mag-ina. Kinagabihan, habang mahimbing ulit kaming natutulog ni nanay, ay bigla akong ginising ni nanay. Anak, may mga maliliit na boses akong naririnig sa labas ng kwarto. Hindi ko alam kung sino yon. Baka may mga magnanakaw na nakapasok sa loob ng ating bahay. Sambit ni inay, habang inaalog-alog niya ako mula sa aking pagkakatulog. Napilitan na lamang akong bumangon dahil sa pangungulit ni nanay. Gumapang kaming dalawa palapit sa pintuan ng kwarto. At pagkatapos ay marahan namin binuksan ang pintuan ng bahagya. Nang magkaroon ng kahit konting siwang, ay sabay naming sinilip ni nanay kung sino ang nasa labas. Nagulat kami sa aming nakita. May mga maliliit na nilalang ang nakikipaglaro sa alaga kong isda. Nakaupo sa labi ng timba ang mga nilalang na yon. Korting dahon ng kanilang mga tenga. May matutulis na sapatos, mahabang buhok at saklob na parang apa. Duwende ang mga yan. Hinila ako ni nanay palayo sa pintuan dahil nakaramdam siya ng takot. Ngunit ng mga oras na yon,
ay hindi ako natakot sa mga duwende. Namangha pa nga ako. Kaya naman ay gumapang muli ako palapit sa may pintuan. Ngunit muli akong hinila ni nanay palayo sa pinto. Anak, delikado ang mga duwende. Kapag nagambala mo ang mga yan, baka bigyan ka nila ng malubhang sakit. Bihira lang nakakaligtas sa sakit na ipinapataw ng mga duwende. Mapaminsala ang mga nilalang na yan. Inay, maliliit lang naman po sila. Parang kasing laki lang po ng daliri natin. Anak, hindi nasusukat sila kaing kakayahan ng mga duwende. Lubhang mapanganib ang mga yan. Hindi ko pa rin pinakinggan si nanay. Nagpatuloy ako sa paggapang pabalik sa may pintuan. Muli kong sinilip ang timba kung saan namin nakita ang mga duwende. Sa pangalawang pagkakataong pagsilip ko ay nandoon pa rin sila. Nagtatawanan ang mga ito at nagkukwentuhan habang nakaupo sa timba. Sa tinis ng kanilang mga maliliit na boses, ay tanging sila lamang ang nagkakaintindihan. Mula sa pagkakadapa, ay dahan-dahan akong tumayo upang tingnan ang kalagayan ng alaga kong isda. Doon ay nakita kong may 3 duwending sumasakay sa alaga kong isda. Masaya silang nakasakay habang masiglang lumalangoy ang alaga kong isda. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari. Dahil sa pagkamangha, ay aksidente kong naitulak ng malakas ang pintuan ng kwarto. Naging dahilan yon kung bakit agarang naglaho ng sabay-sabay ang mga duwende. Ano ka ba naman anak? Paano kung magalit sa'yo ang mga duwendeng yun? Inay, mukhang mababait naman po ang mga duwende. Nakikipaglaro lang sila sa alaga kong isda. Siguro, namamanglaw lang sila sa gulod at binisita rito ang kaibigan nilang isda. Hindi po ako natatakot sa kanila, Nay. Mababait po sila. Tagaktak na ang pawis ni nanay. Samantalang ako ay nakangiti pa rin. Lumapit ako sa alaga kong isda at sinuri kung ayos lang ba ito. At nang mapansin na walang nangyari sa isda, mas tumindi ang hinala ko na nakikipaglaro lamang ang mga duwending nakita namin ni nanay kanina. Nang mga sumunod na araw, ay nagsunod-sunod palalo ang mga kababalaghan na nangyayari sa amin ni nanay. Palaging may nagpapakita kay nanay na matandang babae na umaaligid sa aming taniman. Palagi din namin napapansin na laging may mga pulutong ng mga paru-paro, tutube at bubuyog ang palaging dumadalaw sa aming taniman. Lalo na kung umaga. Tuwing gabi naman, ay palagi naming napapansin ni nanay na pinalilibutan ng mga alitaptap ang isang puno na paborito kong akyatan. Sa tingin ko, mga lambana ang mga alitaptap na yan. Po? Ano po ang lambana, Nay? Ang lambana ay maliliit na uri ng engkanto. Maliit silang nilalang na may pakpak. Ayon sa sabi-sabi noon, ang mga lambana ay mga kanang kamay ng mga diwata. Nang oras na yon, iniisip ko na ba kaya ang diwata lamang ang mga alitaptap na yon. Ilang beses ko na kasing nasaksihan kung paano nag-iiba ang anyo ng diwatang nakikilala ko. Mula sa pagiging usa, pagiging matanda, paru-paro, musang at alitaptap. Grabe, Nay. Sobrang makapangyarihan po pala talaga ang mga engkanto. Kakaiba po ang mga taglay nilang kapangyarihan. Pambihirang nilalang po pala sila talaga, no? Akala ko nung una, nakakatakot sila. Anak, hindi ka ba natatakot sa kanila? Hindi mo ba napapansin na palagi na silang umaaligid sa atin? Hindi naman po sila nakakatakot, Nay. Pakiramdam ko nga po, binabantayan nila tayo. Hindi nila tayo pinapabayaan. Basta ako natatakot ako sa mga engkantong yan. Hindi ako komportable sa mga pagpaparamdam na ginagawa nila. Kung araw-araw tayong ganito, baka maya-maya aatakin na lang ako bigla sa puso. Hindi ako sanay na makasaksi ng mga pambihirang nilalang anak. Para akong mababaliw. Sa palagay ko nga'y nababaliw na talaga ako. Kinuha ni nanay ang timba na kinaroroonan ng isda. Noong una ay takot na takot pa siyang kunin ang timba sapagkat nababahala siya na baka ay maengkanto siya at lapitan ng sakit. Nay, sa
Saan mo dadali ng isda ko? Pakakawalan ko siya sa ilog, anak. Hindi ka dapat nag-aalaga ng hayop na galing sa engkanto. Baka kung ano ang mangyari sa'yo. Mabuti pang pakawalan na lamang natin ito sa ilog. Nang sa ganoon ay maging malayan ng isdang ito at hindi na tayo dalawin ng duwende at kung ano-ano mang engkanto sa loob ng ating bahay. Pero Nay, ibinigay po sa akin ng diwata ang isdang yan. Magsisilbi nating proteksyon ng isda laban sa mga masasamang loob na tao o anumang elemento. Wala pang masamang mangyayari sa atin. Kahit ano ang aking gawin, ay hindi pa rin nagpapigil si nanay. Inilagay niya ang isda sa ilog, kaya wala akong ibang nagawa kung di ay hayaan na lamang yon. At isa pa, hindi rin naman nalalayo sa bahay namin ng ilog kung saan pinakawalan ng mahiwagang isda. Sakop pa rin naman ang lupain namin ng kinaroroonan ng ilog. Kaya kahit papaano ay naging kampante ako na doon pinakawalan ni nanay ang isda. Nang mga sumunod na araw, ay kapansin-pansin ang mabilisang pagdami ng isda sa ilog na yon. Tila ba naging sagana muli ito, simula nang mapakawalan doon ng mahiwagang isda. Kasabay rin noon ay mas lalong pag-unlad ng taniman namin ni nanay. Nang dumating ang araw ng anihan, ay sobrang dami ng mga naani namin ni nanay. Ibinenta namin yun sa kapatagan. Sobrang laki ng kinita namin at umabot nga sa 800 piso at kung minsan ay higit pa roon. Noong araw ay sobrang laki na ng halaga ng perang ito. Bihira lang kami makahawak ng 500. Ngunit sa kabila ng masagana naming ani ni nanay, ay hindi pa rin namin naiwasan ng agam-agam at bulong-bulungan ng mga tao. Aswang ang mag-inang yan. Di nga ba, may napapabalitang may inanod na 3 bangkay mula sa bundok. Isa lang naman ang nakatira sa lugar na yon. Yung ilog kung saan inanod ang mga bangkay ay konektado papunta sa lugar nila. Naku, totoo yan kumare. Ang sabi pa ng mga nakapunta sa bahay nila roon sa bundok. May samang kukulam daw ang mag-inang yan. Kapag pupunta ka raw sa lupain nila, uuwi kang may karamdaman. Diyos ko, nakakatakot. At hindi lang yun ha. Sinabi mismo sa akin ni Mang Kadyo at ng mga kaibigan niya. Nung minsang naligaw raw sila sa taniman ng mag-inang yan, pumitas daw sila ng konting gulay. Pero alam mo ba kung ano ang nangyari? Naging baturo ang mga gulay noong pauwi na sila. Nakakatakot, di ba? Dinig namin ni nanay ang mga sabi-sabi ng mga tao sa amin. Kaya naman pala kami pinagtitinginan ng mga tao dahil kalat na sa kabayanan ang patungkol sa chismis na aswang at mangkukulam daw kami ng inay. Nay, bakit ganun po ang mga tao? Tayo na nga yung biktima, tayo pa yung naaagrabyado. Hayaan mo na lang sila anak. Tayong dalawang nakakaalam ng mga tunay na nangyari. Kaya wala tayong dapat na patunayan sa kanila. Mabuti pang wag na natin silang intindihin. Binaliwala na lamang namin ni nanay ang mga tsismosa. Mabuti na nga lang. At marami pa rin bumibili ng mga kalakal na ibinabagsak namin sa palengke. Wala naman kasi silang magawa dahil magaganda ang mga gulay na tanim namin ni nanay. Bagaman naging maayos ang kita namin ni nanay, ay naging mahirap naman para sa amin na makisalamuha sa ibang mga tao. Isang araw, habang nasa bayan ay humiwalay muna ako kay nanay. Naglibot-libot ako sa mga parke na meron doon upang makapaglibang kahit papaano. Bilang isang batang lumaki sa bundok, ay nagiging masaya ako kapag nakakakita ng mga kakaibang palaruan. Batang uhugin, lumayo ka rito, anak ka ng aswang. Oo nga, aswang kayo ng nanay mo at hindi lang yun, mangkukulam pa ang nanay mo. Hindi totoo yan, bait ang nanay ko. Hindi siya aswang at lalo na hindi rin siya mangkukulam. Kahit anong pagpapaliwanag man ang gawin ko, ay tila ba ayaw akong paniwalaan ng mga bata. Bagkus ay nagtawag pa sila ng mga kalaro nila at pinagtulungan nila akong bugbugin. Samot-saring pasa at sugat ang natamo ko mula sa kanila. Naramdaman ko rin
na may pumukpok sa akin ng bata sa ulo. Halos nawalan ako ng malay. Mabuti na lamang dahil dumating si nanay para iligtas ako. Hoy, ano ginagawa niyo sa anak ko? Layuan niyo siya! Singhal ni nanay. Dahil doon ay natakot ang mga bata sa kanya. Ay nang nanay niya mangkukulam? Takbo na! Tumakbo na kayo! Naiwan akong duguan habang sapu-sapu ni nanay ang aking katawan. Gusto ko lang namang maglibang ng sandaling yon. Subalit hindi ko akalaing hahantong pa pala sa ganoon kasakit ang aking sasapitin sa kamay ng mga kapwa ko bata. Buong araw akong ginamot ni nanay sa aming kubo. Hindi ako nakalakad. Ni ang tumayo ay hindi ko magawa. 1 linggo akong inapoy ng lagnat. Kaya naman ay ilang beses na rin napupunta si nanay ng bayan upang bumili ng gamot. Anak, alam mo bang ikaw ang pinagbibintangan ng mga tao dahil sa nangyari sa mga bata? Sino po mga bata? Yung mga bumugbog sa'yo. Bakit po? Ano po ang nangyari sa kanila? Nagkasakit ang mga bata na yon. Tinubuan sila ng mga butlig-butlig sa katawan na may lamang mga tubig. Eto pa, ang mga batang yun itila ba tinubuan ng mga makakating kaliskis sa katawan. Karamihan sa kanila ay hindi na kinaya ang sakit at tuluyan ng namatay. Kaya naman ay galit na galit sa atin ng mga tao. Gusto nila tayong patayin. Mabuti na lang dahil may takip ako sa mukha kanina noong bumili ako ng gamot. Hindi ko ganoon seneryoso ang mga sinabi ni nanay. Hanggang sa naging maayos na ang pakiramdam ko. Kinagabihan naman, akma na sana kaming tutulog ni nanay. Subalit bigla kaming may narinig na sigawan ng mga tao. Upang malaman kung sino ang mga paparating ay umakit ako sa tuktok ng puno. Doon ay natanaw ko ang mga taong may bitbit na mga sulo at mga sandata. Galit na galit ang mga ito. Na tila ba nais talaga kaming pataying mag-ina. Kaagad kong sinabi kay nanay ang aking nakita. Kita ko sa mga mata ni nanay kung gaano siya nag-aalala. Nang oras na yon, ay natataranta na siya at hindi na malaman kung anong hakbang ang gagawin. Nay, saan tayo pupunta ngayon? Malapit na po silang makarating sa ilog. Sa oras na makatawid sila sa ilog, paniguradong sisirain nila ang ating taniman magang itong kubo natin. 2 lang po tayo, pero ang mga nakakita kong taong sumisugod ay marami po. May mga silo at mga sandata silang gulo. Ang ilan po sa kanila ay may hawak na matutulis na kawayan na ginawa nilang sibat. Hindi ko alam, pero hindi tayo aalis sa lugar na to. Dito lang tayo, anak. Wala tayong kasalanan. Wala tayong ginawang masama. Kung may masama man dito, sila yon. Halos wasakin na nila ang buo nating pagkatao. Kahit ang ating buhay ay ayaw nilang lubayan. Di bali nang mamatay, basta't may dangal. Alam ko sa sarili ko na wala tayong ginagawang masama, anak. Maya-maya lamang ay biglang kumulog ng malakas. Kasunod din ito, ang pagguhit ng nakakamatay na kidlat. Nang lumaon, ay tuluyang bumuhos ang malakas na ulan. Na naging sanhi upang mamatay ang mga sulong-tangan ng mga taong sumusugod. Malaking tulong yun sa amin ni nanay. Dahil kahit papaano, ay nabawasan ng sandata ng mga mapangahas na tao. Kahit ganoon, ay ipinagpatuloy pa rin ng mga tao ang kanilang pagsugod. Tangan-tangan nila ang kanilang mga nagkikinangang mga gulok, maging yaong mga nagtutulisang mga sibat. Pagkalusong ng mga tao sa ilog, ay biglang rumagasa ang tubig. Bumaha ng malakas. Baha na may mga kasamang putol-putol na troso. At maruruming putik. Maraming tao ang tinangay ng tubig ng oras na yon, habang ang iba naman ay hindi na tumuloy. Naku, kawawa naman sila. Kailangan nating tulungan ng mga taong yon. Pero Nay, lubang mapanganib po ang baha. Malakas din po ang ulan sa labas. Kung tutulungan natin sila, baka tayo naman po ang malagay sa alanganin.
Isa pa po, anong tulong ang gagawin natin? Wala po tayong mga gamit. Baka patayin tayo ng mga kasama nila. Kalikasan na po mismo ang kumakampi sa atin ay wala tayong kasalanan. Gustuhin man namin ni inay na tulungan ng mga taong inanod ng baha, ngunit mapanganib. Sapagkat labis na mabagsik ang rumaragasang tubig. Hindi pwedeng tutunganga lang tayo rito. Nasaan ang mga lubid? Patakbong lumabas si nanay ng kubo, bitbit ang mga lubid at itak. Pagkatapos ay tumiba siya ng ilang saging. Binutasan niya ang katawan ng saging at tinalayan ng lubid. Upang mapabilis ay sumunod ako sa kanya at tinulungan siya sa kanyang ginagawa. Mabilisan namang inihagis ni nanay ang puno ng saging sa baha, habang ang dulo ng lubid ay nakatali sa isang malaking puno. Sa ginawa naming yon, ay naisalba namin ang ilan sa mga tao. Nakalulungkot man dahil maraming nasawi sa baha. Pero ang mahalaga ay may nailigtas kami ni nanay na buhay ng mga tao. Nasaksihan ng ilang tao ang ginawa naming pagtulong ni nanay. Kaya naman ay biglang nag-iba ang trato nila sa amin. Sama-sama at tulong-tulong naming isinalba ang lahat ng mga taong kaya pa naming isalba. Ang mga taong tinulungan namin at ang mga naging saksi sa kabutihang ginawa namin ni nanay ay ang tumulong sa amin upang patunayan sa lahat na ordinaryong tao lang din naman kaming mag-ina. Tao lang din kami nagnanais na mabuhay ng masaya, malaya at nangangarap. Ilang araw ang lumipas ay bumalik sa dati ang ganda ng ilog. Muling nagpakita sa akin ng mahiwagang isda. Kasabay noon ay ang paglapit din ng isang ibon. Dinakma ko ang isda at dinama ito sa aking palad. Ang ibon naman ay dumapo sa bato at ito ay nag-anyong isang diwata. Natutuwa ako sa kabutihang ipinakita niyong mag-ina. Mahal na diwata, kayo po ba ang may kagagawan ng bahang pumatay sa ilang mga tao? Hindi ako ang may kagagawan noon. Ang kalikasan mismo ang may kagagawan sa mga nangyari. Ilan sa mga kabundukan ay sinisira ng mga tao, kaya ganoon na lamang katindi ang nangyaring pagbaha. Ganoon din ang sakit na kumalat sa kabayanan. Nagiging marumi na ang ilog, kaya maraming bata nagkakasakit. Ganun po ba? Siya nga po pala, maraming salamat po sa mga handog ng kasaganaan sa aming mag-ina. Tatanawin ko po yung isang malaking utang na loob. At bilang ganti ay ipapangako ko po na mas magiging maalaga pa po kami ni nanay sa kalikasan. Mukhang hindi mo na kailangan na mahiwagang isda. Oras na siguro para ibalik ko siya sa dati niyang tirahan. Hanggang dito na lang siguro ang tulong na maibibigay ko sa inyo. Nakikita ko kasi na magiging matagumpay kang bata. Magpakabait ka palalo ha? At huwag magdadalawang isip na tumulong sa iba. Naglaho na ang diwata, kasunod sa paglaho ng isdang nasa aking palad. Nagmistulang tubig itong nalusaw at saka tuluyang naglaho. Napagtanto ko, ang kalaban nating mga tao ay hindi ang mga engkanto, kundi ay ang ating mga sarili mismo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa mga nakinig. At magandang araw pong muli sa lahat.